Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 84. Lumang Tipan, Numbers 11, Numbers 20, Numbers 21:1-3. Nagsalita si Yahweh kay Moises at Aaron. Sinabi niya, ito ay isang batas na aking iniuutos sa inyo. Sabihin ninyo sa mga tao ng Israel na dapat nilang dalhin sa iyo ang isang pulang dam-alagang baka na walang depekto o kapintasan, at hindi pa nakapagpasa ng pamatok. Ibigay ninyo ang dam-alagang baka kay Eleazar na pari. Dapat niyang dalhin ito sa labas ng kampo, at dapat patayin ito ng isang tao sa kanyang harapan. Dapat kumuha si Eleazar na pari ng kaunti sa mga dugo nito gamit ang kanyang daliri at iwisik ito ng 7 beses sa harapan ng tolda ng pagpupulong. Isa pang pari ang dapat sumunog sa dam-alagang baka sa kanyang paningin. Dapat niyang sunugin ang mga balat nito, laman, at mga dugo nito kasama ang mga dumi nito. Dapat kumuha ang pari ng kahoy na sidro, isopo, at ng lan ang matingkad na pula, at ihagis itong lahat sa gitna ng nasusunog na dam-alagang baka. Pagkatapos, dapat niyang labhan ang kanyang mga damit at maligo sa tubig. At makakapasok siya sa kampo, kung saan siya mananatiling marumi hanggang sa gabi. Dapat labhan ng taong sumunog sa dam-alagang baka ang kanyang mga damit at maligo sa tubig. Mananatili siyang marumi hanggang sa gabi. Dapat tipunin ng isang taong malinis ang mga abo ng dam-alagang baka at ilagay ang mga ito sa labas ng kampo sa isang malinis na lugar. Dapat itago ang mga abong ito para sa sambayanan ng Israel. Ihahalo nila ang mga abo sa tubig para sa paglilinis mula sa pagkakasala, sapagkat ang mga abo ay galing sa isang handog para sa kasalanan. Ang isang taong tumipon sa mga abo ng dam-alagang baka ay dapat niyang labhan ang kanyang mga damit. Mananatili siyang marumi hanggang sa gabi. Ito ay magiging palagiang batas para sa mga tao ng Israel at sa mga dayuhang naninirahan kasama nila. Sino man ang humipo sa bangkay ng kahit na sinong tao ay magiging marumi sa loob ng 7 araw. Dapat linisin ng taong iyon ang kanyang sarili sa 3 araw at sa 7 araw. At siya ay magiging malinis. Ngunit kung hindi niya nilinis ang kanyang sarili sa 3 araw, hindi siya magiging malinis sa 7 araw. Sino mang humipo sa isang patay na tao, ang katawan ng taong namatay, at hindi niya nilinis ang kanyang sarili, dinudungisan ng taong ito ang tabernakulo ni Yahweh. Dapat itiwalag ang taong iyon mula sa Israel dahil hindi naiwisik sa kanya ang tubig para sa karumihan. Mananatili siyang marumi, mananatili sa kanya ang kanyang pagkamarumi. Ito ang batas kapag mamamatay ang isang tao sa loob ng isang tolda. Bawat taong papasok sa loob ng tolda at bawat isang nasa loob ng tolda ay magiging marumi sa loob ng 7 araw. Bawat nakabukas na lalagyan na walang takip ay magiging marumi. Katulad ng sinumang nasa labas ng tolda na humipo sa isang taong pinatay gamit ang isang espada, anumang bangkay, buto ng tao, o isang puntod, magiging marumi ang taong iyon sa loob ng 7 araw. Gawin ninyo ito sa taong marumi, kumuha kayo ng kaunting abo mula sa sinunog na handog para sa kasalanan at ihalo ang mga ito sa isang banga na may sariwang tubig. Dapat kumuha ang isang taong malinis ng isopo, isawsaw ito sa tubig at iwisik ito sa tolda, sa lahat ng lalagyang nasa loob ng tolda, sa mga taong naroon, at sa isang taong humipo sa buto, sa pinatay na tao, sa namatay na tao, o sa puntod. Sa 3 araw at sa 7 araw, dapat wisikan ng taong malinis ang taong marumi. Dapat maglinis ng kanyang sarili ang taong marumi sa 7 araw. Dapat niyang labhan ang kanyang mga damit at maligo sa tubig. At sa gabi ay magiging malinis siya. Ngunit ang sinumang mananatiling marumi, na tumatangging magpalinis ng kanyang sarili, ititiwalag ang taong iyon mula sa sambayanan, dahil dinungisan niya ang santuaryo ni Yahweh. Hindi pa naiwisik sa kanya ang tubig para sa karumihan, mananatili siyang marumi. Ito ay magiging isang patuloy na batas patungkol sa mga kalagayang ganito. Dapat labhan ng taong nagwiwisik sa tubig para sa karumihan ng kanyang mga damit. Ang taong humawak sa tubig para sa karumihan ay magiging marumi hanggang sa gabi. Ano man ang hahawakan ng taong marumi ay magiging marumi.
Ang taong hahawak nito ay magiging marumi hanggang gabi. Kaya ang mga tao ng Israel, ang buong sambayanan ay pumunta sa ilang ng Sin sa unang buwan, na natili sila sa caves. Doon namatay at inilibing si Miriam. Walang tubig para sa sambayanan, kaya nagtipon-tipon sila laban kina Moises at Aaron. Nagreklamo ang mga tao laban kay Moises. Sinabi nila, mas mabuti pa ngang namatay na lang kami nang mamatay ang kasamahan naming mga Israelita sa harap ni Yahweh. Bakit mo dinala ang sambayanan ni Yahweh sa ilang na ito para mamatay dito, kami at ang aming mga hayop? At bakit mo kami inilabas sa Ehipto para dalhin kami sa nakakakilabot na lugar na ito? Walang butil dito, mga igos, mga puno ng ubas, o mga granada. At walang tubig na maiinom. Kaya umalis sina Moises at Aaron mula sa harap ng kapulungan. Pumunta sila sa pasukan ng tolda ng pagpupulong at nagpatira pa. Doon nagpakita ang makinang nakaluwalhatian ni Yahweh sa kanila. Nagsalita si Yahweh kay Moises at Sinaban, kunin mo ang iyong tungkod at tipunin ang sambayanan, ikaw at si Aaron na iyong kapatid. Magsalita ka sa bato sa kanilang paningin, at utusan mo ang bato na magpadaloy ng tubig. Makakakuha ka ng tubig para sa kanila mula sa batong iyan, at dapat mong ibigay ito sa sambayanan at sa kanilang mga baka para inumin. Kinuha ni Moises ang kanyang tungkod sa harap ni Yahweh gaya ng iniutos ni Yahweh na kanyang gawin. At tinipong magkakasama ni na Moises at Aaron ang kapulungan sa harap ng bato. Sinabi ni Moises sa kanila, makinig kayo ngayon, kayong mga mapaghimagsik. Dapat ba kaming magpadaloy ng tubig mula sa batong ito para sa inyo? Pagkatapos, itinaas ni Moises ang kanyang kamay at hinampas ng 2 beses ang bato sa pamamagitan ng kanyang tungkod, at lumabas ang maraming tubig. Uminom ang sambayanan at ang kanilang mga baka. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, dahil hindi kayo nagtiwala sa akin o inilaan ako na maging banal sa mga mata ng mga tao ng Israel, hindi ninyo madadala ang kapulungang ito sa lupain na ibinibigay ko sa kanila. Tinawag ang lugar na ito na mga tubig ng Meriba dahil nakipagtalo ang mga tao ng Israel kay Yahweh doon, at ipinakita niya ang kanyang sarili sa kanila bilang banal. Nagpadala ng mga mensahero si Moises mula Cade sa hari ng Edom, ito ang sinabi ng iyong kapatid na si Israel, alam mo ang lahat ng paghihirap na nangyari sa amin. Alam mo na pumunta sa Ehipto ang aming mga ninuno at nanirahan sa Ehipto ng isang mahabang panahon. Tinuring kaming napakasama ng mga taga-Ehipto gayon din ang aming mga ninuno. Nang tumawag kami kay Yahweh, dininig niya ang aming mga tinig at nagpadala siya ng isang anghel at inilabas kami sa Ehipto. Tingnan mo, narito kami sa Cades, isang lungsod sa hangganan ng iyong lupain. Hinihiling kong pahintulutan mo kaming maadaan sa iyong lupain. Hindi kami dadaan sa bukirin o ubasan, niiinom ng tubig sa iyong mga balon. Dadaan kami sa maluwang na daanan ng hari. Hindi kami liliko sa kanan o sa kaliwa hanggang makalampas kami sa iyong hangganan. Subalit tumugon ang hari ng Edom sa kanya, hindi ka maaaring dumaan dito. Kapag ginawa mo yon, darating ako ng may espada upang salakayin ka. At sinabi ng mga tao ng Israel sa kanya, dadaan kami sa maluwang na daanan. Kung uminom kami o ang aming mga alagang hayop ng iyong tubig, babayaran namin ito. Pabayaan mo lang kaming makadaan sa aming paa, wala kaming ibang gagawin. Subalit sumagot ang hari ng Edom, hindi kayo maaring dumaan. Kaya dumating ang hari ng Edom laban sa Israel nang may isang malakas na kamay kasama ang maraming kawal. Hindi pumayag ang hari ng Edom na makatawid ang Israel sa kanilang hangganan. Dahil dito, lumayo ang Israel sa lupain ng Edom. Kaya naglakbay ang mga tao mula Cades. Ang mga tao ng Israel, ang buong sambayanan ay dumating sa bundok Hor. Nagsalita si Yahweh kina Moises at Aaron sa bundok Hor, sa hangganan ng Edom. Sinabi niya, dapat may ipon si Aaron sa kanyang mga tao, sapagkat hindi siya papasok sa lupain na ibinibigay ko sa mga tao ng Israel. Ito ay dahil lumabag kayong dalawa sa aking salita sa mga tubig ng Meriba. Kunin mo si Aaron at si Eleazar na kanyang anak na lalaki at dalhin mo sila sa bundok Hor.
Alisin mo kay Aaron ang mga kasuotang pangpari at isuot ito kay Eleazar na kanyang anak na lalaki. Dapat mamatay si Aaron at may tipon sa kanyang mga tao doon. Ginawa ni Moises ang inutos ni Yahweh. Umakyat sila sa bundok Hor sa paningin ng sambayanan. Tinanggal ni Moises kay Aaron ang kanyang kasuotang pangpari at isinuot kay Eleazar na kanyang anak na lalaki. Namatay si Aaron doon sa tuktok ng bundok. Pagkatapos, bumaba si Moises at Eleazar. Nang makita ng sambayanang patay na si Aaron, nagluksa ang buong bansa para sa kanya ng 30 araw. Nang marinig ng Kananiyong hari ng Arad na siyang naninirahan sa Negev na naglalakbay ang Israel sa daan ng Atarim, nakipaglaban siya laban sa Israel at kumuha siya ng ilang bihag mula sa kanila. Nangako ang Israel kay Yahweh at sinabi, kung bibigyan mo kami ng tagumpay sa mga taong ito, lubos na wawasakin namin ang kanilang mga lungsod. Nakinig si Yahweh sa tinig ng Israel at binigyan sila ng tagumpay laban sa mga Kananiyo. Lubusan silang winasak at ang kanilang mga lungsod. Tinawag na Horma ang lugar na iyon. Bagong tipan. Luke 33 minuto pasado alas 5:39, Luke 6:1-11. Sinabi nila sa kanya, ang mga alagad ni Juan ay madalas nag-aayuno at nananalangin, gayon din ang mga alagad ng mga pariso. Ngunit ang iyong mga alagad ay kumakain at umiinom. Sinabi ni Jesus sa kanila, mayroon bang mag-uutos sa mga panauhin ng kasal na mag-ayuno habang kapiling pa nila ang lalaking ikakasal? Subalit darating ang mga araw na aalisin mula sa kanila ang lalaking ikakasal, at sa mga araw na iyon sila ay mag-aayuno. Pagkatapos ay nagbahagi din si Jesus ng isang talinghaga sa kanila. Walang tao ang gugupit ng kapirasong tela mula sa bagong damit upang tagpiin ang lumang damit. Kung ganyan ang gagawin niya, mapupunit niya ang bagong damit, at ang kapirasong tela mula sa bagong damit ay hindi babagay sa tela ng lumang damit. Gayun din naman, walang tao ang naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ginawa niya ito, puputukin ng bagong alak ang mga sisidlang balat, at matatapon ang mga alak, at ang mga sisidlan ay masisira. Ngunit ang mga bagong alak ay marapat na ilagay sa bagong sisidlang balat. Walang tao na pagkatapos uminom ng lumang alak, ay maghahangad na uminom ng bagong alak, dahil sasabihin niya, ang luma ay mas mabuti. Ngayon ay nangyari na sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay naglalakad sa trayguhan at ang kanyang mga alagad ay nangunguha ng mga uhay, ang mga ito ay kinikiskes sa kanilang mga palad at kinakain ang mga butil. Ngunit sinabi ng ibang mga Pariso, bakit kayo gumagawa ng isang bagay na labag sa kautusan na gawin sa araw ng pamamahinga? Sumagot si Jesus sa kanila na sinabi, hindi man lamang ba ninyo nabasa ang tungkol sa ginawa ni David nang siya ay magutom, siya at ang kanyang mga kasamang kalalakihan? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, at kinuha ang tinapay na handog at kumain ng ilan sa mga ito, at ibinigay din ng ilan sa kanyang mga kasamang kalalakihan para kainin, kahit na ayon sa batas mga pari lamang ang pwedeng kumain. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Nangyari sa ibang araw ng pamamahinga na siya ay pumunta sa sinagoga at nagturo sa mga tao doon. Isang tao ang naroon na tuyot ang kanang kamay. Ang mga eskriba at mga Pariso ay nagmamanman sa kanya upang makita kung si Jesus ay magpapagaling sa araw ng pamamahinga, upang sila ay makahanap ng dahilan upang siya ay paratangan na gumagawa ng masama. Ngunit alam niya kung ano ang kanilang iniisip at sinabi niya sa tao na may tuyot na kamay, tumayo ka, at pumunta ka dito sa gitna ng lahat. Kung kaya't ang tao ay tumayo at pamaron. Sinabi ni Jesus sa kanila, itinatanong ko sa inyo, naaayon ba sa batas ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o sirain ito? Pagkatapos ay tumingin siya sa kanilang lahat at sinabi sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Ginawa nga niya at ang kanyang kamay ay nanambalik sa dati. Ngunit sila ay napuno ng galit, at sila ay nag-usap-usap kung ano ang maaari nilang gawin kay Jesus.
Mga kawikaan. Proverbs 8:1-11. Hindi ba nananawagan ng karunungan? Hindi ba itinataas ng pangunawa ang kanyang tinig? Sa mga taluktok ng bundok sa tabi ng daan, sa mga daang nagsasalubong, ang karunungan ay naninindigan. Sa tabi ng mga pasukan sa lungsod, malapit sa tarangkahan ng mga lungsod, siya ay nananawagan. Mga mamamayan, tinatawag ko kayo at itinataas ko ang aking tinig sa mga anak ng sangkatauhan. Kayong mga hindi naturuan, dapat ninyong maintindihan ang katalinuhan at kayong kinasusuklaman ang kaalaman, kayo ay dapat magkaroon ng isang maunawang puso. Makinig kayo at magsasalita ako ng mga mararangal na bagay at kapag bamuka ang aking mga bibig ay sasabihin ko kung ano ang tama, dahil ang aking bibig ay nagsasalita kung ano ang mapagkakatiwalan, at ang aking mga labi ay napupuot sa kasamaan. Lahat ng mga salita sa aking bibig ay makatarungan, walang baluktot at nakaliligaw sa kanila. Ang lahat ng aking mga salita ay matuwid para sa nakakaunawa, ang mga salita ko ay matuwid sa mga nakatatagpo ng kaalaman. Piliin ninyo ang aking katuruan kaysa sa pilak at kaalaman kaysa purong ginto. Dahil ako, ang karunungan, ay mas mabuti kaysa sa mga hiyas, wala sa inyong ninanais ang maaaring maihalin tulad sa akin. Ama sa langit, kami ay lumalapit sa iyo na puno ng pasasalamat ang aming mga puso dahil sa mga aral na natatagpuan sa iyong salita. Tulad ng mga Israelita na humarap sa mga pagsubok sa ilang 26 at naghanap ng iyong gabay, naway kami rin ay lumingon sa iyo sa aming mga sandali ng paghihirap, na nagtitiwala na iyong inaakay kami tungo sa pagpapagaling at pagpapanumbalik. Tulungan mo kami na tanggapin ang bagong buhay na inaalok ng iyong anak, na itakwil ang mga lumang paraan na hindi namin ikabubuti, at pahalagahan ang karunungan na tumatawag sa amin upang bigyang halaga ang tunay na mahalaga. Naway makatagpo kami ng kagalakan sa paggawa ng mabuti, kahit na sa araw ng Sabbath, at hanapin ang iyong pangunawa sa bawat desisyong aming kinakaharap. Kami ay nagtitiwala sa iyong mga pangako, Amen.